Ito lang po ang kanyang in-screenshot ko. Hindi ko na sinama yung pangalan niya. Ano? Una, meron kaming conversation na dapat ay, parang sa stand niya, dapat lahat ng buong kautusan ay matupad lahat. Walang hindi matutupad. At ang sabi niya rito, dito lang siguro tayo mag-focus, tungkol doon sa mga napag-usapan natin ng mga nakaraan na may kautusan na natapos doon sa cross, which is yung mga paghahandog or ceremonial law. Sabi niya rito, sinunod ni Pablo after mapako sa cross si Christ. Binanggit niya I must keep this feast. Yung must, kailangan o dapat. Ang talata ay itong mababasa sa Acts 18 verse 21 and Acts 21 verse 6. Yung pong kinuha niyang sinabi rito na I must keep this feast ay nandun sa 1821 hango sa KJV or English version. So ito po yung magalang na tanong. Ito po yung tanong na may respeto at nakakatuwa. Samantala, ito namang isa yung tanong na walang mudo. Ito naman yung kanyang banat brother Gomero. Si Johan Zon. Nagsasabat kayo, pero hindi niyo naman sinusunod ang Sabbath festivities habang ang ugali ni Jesus sumasali sa feast ng Sabbath at iba pang kapistahan. Niluluko nyo lang mga sarili nyong isde. So mula sa isang magalang, pagkatapos sa isang pabanang na tanong, Brother Gomer. Ganun talaga ho, mga kapatid, may dalawang klase ng tao. Isang maayos at wala sa ayos. Anyways, sanay naman tayo ho entertain ito. Kaya ibibigay natin, sasabayan natin ang sayaw depende sa nagtatanong. Ay dahil itong isa ay magalang ng tanong, ay di ating sasagutin ito ng may paggalang, mga kapatid. Atin po yung paglilingkod ito, mga kapatid. Basahin muna natin itong dalawang talatang ito. Yung Gawa 18:21 at Gawa 21:26. Ayan. Ang sabi po dyan, but made them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem, but I will return again unto you, if God will. And he's sailed from Ephesus. So, yung word ika na I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem. Ayan. So, kasi kung tatagalog nga natin yan, parang kailangan kong i-celebrate itong kapistahan ito. Pero doon sa Tagalog translation, kasi ay hindi gaano, dahil ang sabi dyan sa Tagalog, sabi niya, kung di nang siya ay nagpaalam na sa kanila at nagsabi, babalik ulit ako sa inyo kung loobin ng Diyos, siya ay naglayag mula sa Ephesus. Noong chiniko ito, mga kapatid, ay meron pong mga komentary na nagsinasabi na yung nandun sa King James ay ewan ko kung napansin mo rin, Brother Gomer, ay wala ika yun doon sa original. Wala. Yun ang sinasabi po nila. Anyways, doon naman sa ibang tiningnan ko, Brother Gomer, na commentary at mga explanation ng scholar, itong dalawang talatang ito na binanggit po ng ating viewer, actually ay ang sagot doon sa 18:21 is ang magpapaliwanag ng mabuti is yung 21:26. O tingnan po ninyo. Kaya ibig sabihin, dyan natin kukunin yung liwanag. Nang magkagayoy, sinama ni Pablo ang mga tao at nang sumunod na araw, nang makapaglinis na siyang kasama nila ay pumasok sa templo na isinasaysay ang katuparan ng mga araw ng paglilinis hanggang sa ihain ang haing patungkol sa bawat isa sa kanila. Yan. So, mga kapatid, bago yung tanong ni Johan na palait, ay ito, dito muna tayo mag-focus.
So, kung titingnan natin yung tinatawag nating totality of scriptures, kung halimbawa i-interpret natin itong Gawa 18:21 at 21:26 na si Pablo mismo sa kanyang sarili ay nagsiselebrate ng mga festivities or mga kapistahan, ay magkukontraho ito doon sa ibang mga sulat ni Pablo. Mamaya may babasahin tayo mga sulat ni Pablo, which is hindi pwede na mag-contradiction siya sa kanyang sarili. Kasi nga, ang laman ng salita niya o sulat ni Pablo sa Kolosas, doon sa Kapitulo 2, talatang 14, tapos 16 at 17, puntahan nga natin yon. 2:14, 16 at 17 ay ganito, mga kapatid, ang ating mababasa, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin ay ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. So, doon pa lang, doon sa ating kapatid na nagtanong o viewer na nagtanong na dapat ay walang mawawala kundi matupad lahat, ay dito, hindi pwedeng, hindi magkatotoo ito na mayroong pinawi na kautusan nung ipako si Kristo doon sa cross. Meron talagang nawala. Ano ho, mga kapatid? At ito nga po yung mga kapistahan doon sa talatang 16. Ito po yung sabi, ano? Sino man nga'y huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Itong kapistahan na ito yung mga ceremonial, mga festival na maraming mga seremonya na ginagawa nila tuwing dumarating yung mga festival na yan. Yung mga seremonya sa templo, ginagawa nila bagong buwan, tawag po nila dyan ay mga Sabat. Tuloy-tuloy po yan, nasa chapter 20 ng Leviticus po yan. At doon, sa panahon ng festival niyan, meron ng mga dapat silang kainin at hindi pwedeng kainin sa panahong iyan. Kaya nabanggit yan yung pagkain at mga inumin, mga kapatid. So ngayon, ay hindi natin yan pwedeng baliwalain. At itong mga nasa Hebreo na binabanggit, mga kapatid, itong binabanggit dito sa Hebreo ay ganon din. Tulad ng mababasa po natin, ako mahaba-haba ito pero iksian ko na lang. Itong nasa chapter 9 verse 1 to 3, ano po ang nakasulat dyan? Sabi po dyan, Hebreo 9:1-3. Ngayon, ang unang tipan ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kaniyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanglibutang ito. Verse 2, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo ang una na kinaroroon ng kandiliro at dunang at mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Sa 3 at sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banal. So, ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa mga ginagawa po nila sa tabernakulo. Yung mga paghahandog na sa tabernakulo, mayroon pong dalawang partition. May dakong banal at dakong kabanal-banalan. Yung unang bahagi, yun yung holy place at most holy place yung pangalawang compartment. Mga kapatid? Doon sa pagitan nun, may kortina. Doon, iwiniwisik yung mga handog na mga dugo ng hayop. At doon yung sa kortina, doon bumabakas ngayon yung mga dugo na record siya ng kasalanan. At yung record ng kasalanan, yan yung sinasabi doon sa 2:14 ng Kolosas na cherograpon ang Greek. Yung mga basahin nga natin yung Brother Erwin, yung 2:14 sa salin ng ang salita ng Diyos. Kung ano nga ang nakasulat diyan. 2:14, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan, pero inalis ito ng Diyos sa pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa cross. Kaya hindi na tayo parurusahan. At yung 14, hindi, tama na yan. Yung sa magandang balita, Biblia daw. Kasi sa ibang salin dyan ay listahan ng pagkakautang Pinawalang bisang lahat ng naisulat. Naisulat na natuntunin laban sa atin. Pati pangananagutang kaugnay nito, pinawi ang lahat ng ito na ipinako sa cross. So,
yung naisulat na alituntunin laban sa atin, ito yung bakas doon sa tabing ng templo, mga kapatid. Kaya nang mamatay si Kristo, yung tabing ng templo ay napunit. Ibig sabihin, doon po natupad itong mga paghahandog na ito. Yan po ang ibig pong sabihin. At yung sinasabi nga po doon sa 1 Korinto 5:7 na dumating na ho yung katuparan. Basahin natin, 1 Korinto 5 talatang 7. Ganito po ang ating mabasa. Alisin ninyo ang lumang pampalsa, ang kasalanan upang kayo'y maging malinis sa gayon. Maitutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampalsa at talagang namang ganyan kayo sapagkat naihandog na ang ating kordero ng pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. So, ibig sabihin mga kapatid ay tama at talaga namang natupad na yung ating Panginoon. Kaya sa madaling salita, itong binabanggit ho rito na tinupad ni Kristo ay ito po yung ito po yung sinasabi ni Pablo na sa mga walang kautusan, nag-anyo siyang walang kautusan. Mamaya babasahin natin yung talata. Balikan natin yung Hebreo ay yung 21-26 ng 1 Korinto. Kasi nandyan yung salita na paano pinaliwanag ni Pablo ito. Gawa 21-26 pala. Sabi po kasi dyan, sa may bandang gitna na magagawin isinama ni Pablo ang mga tao at nung sumunod na araw na makapaglinis na siya kasama nila ay pumasok sa templo na isinasaysay ang katuparan ng mga araw ng paglilinis hanggang sa ihain ang haing patungkol sa bawat isa sa kanila. So, merong content yung sinasabi doon sa pagpunta ni Pablo. Kasi alam naman natin, mga kapatid, na meron pong mga Hudyo na hindi naman naniwala sa ating Panginoon na dumating at siyang katuparan. Kaya itong si Pablo ay bukod sa siya ay apostol sa mga Hintil, isa rin sa kanyang pinapaliwanag sa mga Hudyo na itong Kristo na hinihintil ay dumating na. Dumating na ang ating Panginoon at ipinapaliwanag kung ano ang naging mensahe ng kamatayan ng Panginoon. So yun po ang ibig pong sabihin dyan. Kaya nung siya ay pumapasok sa mga sinagoga para i-explain, mga kapatid, ay yun yung sinasabi na sa mga walang kautusan ay para mahikayat niya yung walang kautusan. At sa may mga kautusan, para mahikayat niya yung may mga kautusan. Mamaya ho, ibigay ko po yung mga talata niyan, pero bigay ko muna ang time kay Brother Gomer. Actually, yan po ay nasa 1 Korinto 9:19 hanggang 23, yung sinasabi kong sinabi ni Pablo. Maraming salamat, Brother Johnson. So, sa aking pagkakaunawa doon sa tanong, Brother Johnson, ang gusto niya atang sabihin sinusunod ni Pablo yung mga festival, Yan, yung mga feast. Actually, hindi naman ho yun, hindi naman yun nakakapagtaka, unang-una, dahil si Apostol Pablo nga po ay isang Hudyo at siya po ay isang Pariseo. Ngayon, kung makakakita po tayo ng mga katulad nito, ay iba po yung interpretasyon ni Apostol Pablo habang ginagawa niya ito kaysa doon sa interpretasyon ng mga Hudyo na hindi pa naunawaan na itong mga bagay na ito ay talagang wala na siyang ika nga ay ano bang term na gagamitin natin dito? Parang wala na siyang kabuluhan kung ang pag-uusapan ay yung seremonya na ginagawa nila noong lumang tipan. Actually, kung titingnan po ninyo mga kapatid ang background ng chapter 21 ng Gawa, makikita po ninyo dito na si Santiago po ang nag-utos sa kanya na gawin ito tingnan po ninyo doon sa Gawa 21 at ang talata, umpisahan po natin doon sa 17. Ang sabi rito sa talatang 17 ng Gawa 21 ay ganito. Para makita nyo po yung background ng talatang pinag-usapan po natin. Ang sabi rito,
At nang magsidating kami sa Jerusalem, ay tinanggap kami ng mga kapatid na may kagalakan, sabi ni Pablo. Sa 18, at nang sumunod na araw ay pumaroon si Pablo na kasama kami kay Santiago. Yan. At ang lahat ng mga matanda ay nangaroroon. Sa talatang 19, at nang sila'y mga bati na niya, ay isa-isang isinaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Sa talatang 20, at sila ng kanilang marinig yaon ay niluwalhati ang Diyos. At sa kanya'y sinabi nila, nakikita mo na kapatid kung ilang libo-libo ang mga Hudyo na nagsisisampalataya at silang lahat ay pawang masisikap sa kautusan. So ito yung sinasabi ni Santiago kay Apostol Pablo. Sa talatang 21, sa verse 21, ang sabi niya rito ganito, at nabalitaan nila tungkol sa iyo na itinuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na sa mga hintil na magsihiwalay kay Moises. Napansin po ninyo, ano? Na sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni magsilakad ng ayon sa mga kaugalian. So nakikita po ninyo sa verse 21, ito yung concern ni Apostol Santiago rito, na yung itinuturo ni Apostol Pablo nga, na talagang yung mga paghahandog, yung mga paghuhugas, pagtutuli, walang kinalaman sa kaligtasan. Kaya lang, ang sabi dito ni Apostol Santiago, mababalitaan nila na dumating ka. At ang sabi niya sa verse 22, tingnan mo ito. Sabi niya, ano nga baga ito? Tunay na kanilang mababalitaang dumating ka. Sa verse 23, gawin mo nga itong sinasabi namin sa iyo. Pansinin po ninyo, mayroon kaming 4 katao na may panata sa kanilang sarili. Sa 24, isama mo sila, maglinis kang kasama nila. So mapapansin po ninyo, yung ginawa po ni Apostol Pablo ay hindi niya po yan talagang kusang ginawa, kundi para pakinggan yung payo ni Santiago para maiwasan yung tinatawag na hindi pagkakaunawaan. Kasi nga, itong mga Hudyo, kung titingnan ninyo sa verse 21, ang sabi niya, nagsisisampalataya din sa ating Panginoon at silang lahat, sabi niya, ay pawang masisikap sa kautusan. Ang ibig sabihin, until this time, itong mga Hudyo na nagsisampalataya sa Panginoon, hindi pa nila nauunawaan na yung mga ginagawang serbisyo sa templo ay wala nang kabuluhan. At maging si Santiago nga, makikita po ninyo na siya rin ang nag-utos kay Apostol Pablo na gawin itong paglilinis na ito. Ang purpose nito para kay Apostol Pablo at Santiago ay para hindi magkaroon ng problema sa relationship nila doon sa iglesia. Ang sabi rito ganito, kung itutuloy natin, sabi niya, isama mo sila, maglinis kang kasama nila at pagbayaran mo ang kanilang magugugol upang sila ay mangagpaahit ng kanilang mga ulo at maalaman ng lahat. Kita po ninyo? Maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo. Ano yun? Yung mga bagay na nababalitaan nila na itinuturo ni Pablo na hindi na kailangan ng pagtutuli. Talaga namang itinuturo niya sa Galacia, sa Corinto ay mababasa natin na walang kabuluhan ng pagtutuli. Ay ganun din itong mga sari-saring paglilinis na ito ay wala rin kabuluhan. Pero para lamang, ito yung purpose nito, Brother Johnson para maiwasan yung mas matinding kaguluhan, abay si Apostol Pablo ay nagpahinuhod sa bagay na ito. At wala namang masama, hindi naman kasalanan itong ginawa dito ni Apostol Pablo. Kaya nga sabi rito, upang maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo, kundi ikaw rin naman ay lumalakad ng maayos na tumutupad ng kautusan. Nakita po ninyo, At ito, Brother Johnson, noong nililitis si Apostol Pablo, ay talagang
inangkin niya rin ito eh. Tingnan po ninyo sa Gawa 24, ang talata ay 14. Ito po yung panahon na siya po ay nililitis sapagkat hinuli nga siya dito eh. Kung itutuloy-tuloy niyo po yung pagbabasa mula doon sa chapter 21, hinuli po siya at siya po ay nilitis. Ayun siya, nung siya po ay nilitis, ano ang pagtatanggol niya? Tingnan po ninyo sa verse 14. Ang sabi niya ay ganito, ngunit ito ang ipinahahayag ko sa inyo, na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta, ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta. So makikita po ninyo talaga si Apostol Pablo, ginagawa niya ito, walang koneksyon sa kaligtasan, kundi tama yung binanggit ni Brother Johnson kanina doon sa unang Korinto 9 na yun po yung isang reason bakit niya ginagawa para ang sabi niya ay maakit niya yung mga Hudyo na nasa kautusan. Kaya siya, walang problema eh. Tingnan po ninyo, itinuro ni Apostol Pablo na baliwala yung pagtutuli, hindi ba Brother Johnson? Pero sa isang pagkakataon, dito sa Gawa 16, tingnan po ninyo ang ginawa ni Apostol Pablo dito. Sa Gawa 16 na ganito, basahin po natin, siguro sa talatang 2 na lang, o siguro sa talatang 1 lang, 16:1 ng Gawa, para maipakita ko lang po sa inyo, mga kapatid, na talagang si Pablo, hindi niya ginagawa itong mga bagay na ito, ang koneksyon ay kaligtasan, kundi ang koneksyon nito ay para may pangaral niya ang Ebanghelyo. Ang sabi niya, at siya'y naparoon din naman sa Derbe, sa Listra, narito naroon ang isang alagad na nagngangalang Timoteo. Ayan, si Timoteo, sabi niya, na anak ng isang Hudiyang sumasampalataya. Datapwat Grego ang kanyang ama. Nakita po ninyo, si Timoteo, mistiso. Hudyo yung kanyang nanay, pero yung tatay niya, Grego. Sa 2, sabi niya, siya may mabuting patutuo ng mga kapatid na nangasa Listra at Ikonyo. Sa talatang 3, ang sabi ganito, iniibig ni Pablo na sumama siya sa kanya at kanyang kinuha siya at tinuli. Nakita po ninyo, si Timoteo pala, Brother Johnson, ipinatuli ni Pablo eh. Bagamat si Apostol Pablo ay hindi na naniniwala na ang pagtutul ay may koneksyon sa kaligtasan. Pero ang tanong, bakit niya ipinatuli si Timoteo? Eh kasi nga, ang sabi niya rito, kanyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga Hudyo na nangasa mga dakong yaon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang amay, Griego. Nakita po ninyo. So ito, ginawa ni Apostol Pablo para maiwasan yung hindi pagkakaunawaan sa kanilang kautusan. Brother Johnson, hindi niya sinusunod itong mga bagay na ito para magkaroon ng bahagi sa kaligtasan. Kundi, ginawa niya po yan para ipakita sa mga Hudyo na talagang hindi siya humihiwalay doon. Sabi nga doon sa Korinto, yun ang kanyang paliwanag. Basahin na nga lang natin yung unang Korinto 9 na ibinigay ni Brother Johnson kanina. Sa talatang 21 o 20, ang sabi niya, sa talatang 20, ganito, 9:20 ng unang Korinto, at sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Yun ang purpose. At sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. So ito po yung talagang ginagawa ni Apostol Pablo. Ngayon, pagdating doon sa tinatawag na paghahandog, mga paglilinis, mga ritual sa templo, ay hindi po natin yan makikita kaagad-agad na nawala. Kasi nga, maging si Santiago, siya nga ang nag-utos kay Pablo eh. Pero makikita po ninyo, bandang huli nga, dito sa Hebreo, Brother Johnson, kaya ito yung dapat na maunawaan. Ang sabi dito ni Apostol Pablo na iniisip ng mga scholar na siya rin ang nagsulat nitong Hebreo. Ano ang sabi niya dito sa Hebreo 8:13? Actually, kung babasahin niyo po ang context nito, ay maliwanag na ang pinag-uusapan dito ay yung tungkol sa templo.
mga ginagawang ritual sa templo. Anong sabi niya dito sa 8:13 ng Hebreo? Pansinin po ninyo ang sabi dito ni Apostol Pablo. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Napansin po ninyo yung termino na ginamit dito? Malapit ng lumipas. Bakit? Kasi nga anong panahon na yan, abay meron pa talaga, Brother Johnson, mga ginagawang paglilingkod sa templo. Tama. Hindi pa 100% na nawawala yon. No? Mhm. Hindi pa talaga yung 100% na naaalis kasi nga may templo pa eh. Meron pa siyang, may templo pa. Kaya nga, kung ipagpapatuloy natin itong Hebreo 8, yung 9:1 na binasa rin kanina ni Brother Johnson, ito yung karugtong na ang tinutukoy talaga dito ay yung paglilingkod sa templo. Na ang sabi ni Apostol Pablo sa 8:13, nung isinusulat niya itong Hebreo, ay malapit palang lumipas. Ang ibig sabihin, hindi pa talaga totally lumilipas. Oh. Kaya ang sabi niya dito sa pagpapatuloy sa 9, tingnan ninyo yung 9, ang talata ay 8. Ang sabi diyan ni Apostol Pablo ay ganito, sa 9, ang talata ay 8. Ang sabi niya, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Ay nung panahon na ito, Brother Johnson, hindi pa kinukubkub ang templo eh. May templo pang nakatayo. Kaya yung mga Hudyo ay patuloy pa rin doon sa mga ritual, sa mga seremonya na ginagawa nila doon sa templo. Kaya hindi po nakakapagtaka talaga na mayroong ganon. At kung titingnan pa ninyo yung isang talata sa Gawa, tingnan po ninyo yung sinabi pa dito, sa Gawa ang 20, ang talata po ay 16. Tingnan mo sabi ni Pablo rito. Alam na alam ni Pablo to eh. Sa 20 ang talata 16 ganito. Sapagkat ipinasya ni Pablo na lampasan ng Epeso upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia sapagkat siya ay nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. Ay itong araw ng Pentecostes, Brother Johnson, isa ito sa pista ng mga Hudyo eh. Ay makikita po rito, hinahabol ito ni Apostol Pablo. Oh, hinahabol niya for what purpose? Kasi nga, sa araw ng Pentecostes, ay pumupunta yung mga maraming Hudyo sa Jerusalem. At ito yung gustong samantalahin ni Pablo para ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga hindi po tayo dapat magtaka kung makakabasa tayo ng mga katulad nung yung 2 talata na yan, Brother Johnson. Sapagkat nung panahon na yan ay mayroon pang templo at talagang yung mga Hudyo ay hindi pa nila naiintindihan na yung ginagawa nila sa templo ay talagang lilipas. At yun nga, nangyari na nung dumating na nakubkob ang templo, of course, wala na. So, automatic na nawala lahat yung mga paglilingkod sa templo sapagkat wala na mismo yung templo, Brother Johnson. Brother Gumer, at yun na nga yung sinasabi natin, hindi pwedeng magkontrahan yung sulat ni Pablo. Manapa ay sakto po na ginagawa pa rin ito ng mga Hudyo kasi hindi naman lahat sila naniwala na si Kristo yung naging katuparan ng paghahandog. At si Pablo din ang nagliwanag doon sa binasa natin ngayon na sa 1 Corintios 5:7 na binanggit niya na dumating na yung kordero ng Paskwa na ihain na. At doon sa 9:28 ng Hebreo na binabanggit doon na sabi ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Yan, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So, yan po mga kapatid ang sagot natin doon sa ating isang kapatid. Idodugtong na natin ngayon itong kay Johan Zon. Ang sabi niya ay, nagsabat kayo pero hindi nyo naman sinusunod ang Sabat festivities habang ang ugali ni Jesus sumasali sa feast ng Sabat at iba pang mga kapistahan. Okay na sana yun eh. Kaso niluloko nyo lang mga sarili nyong SDF. Hindi ho namin niluloko kasi
alam namin ipaliwanag. Kung ang tingin nyo niluloko namin sarili namin, dahil sa hindi nyo maintindihan ng tama yung talata. Kaya pakiramdam mo, niluloko namin kayo Hindi naman namin kasalanan kung bakit hindi na ituro sa inyo mga kapatid. No? Hindi namin kasalanan kung bakit hindi nyo naiintindihan. Ang tanong ngayon, bakit hindi mo alam ang talata na sinasabi mo? Dapat po kung meron kayong pangkukontra, ay dapat sasamahan nyo po nung teksto. So yung hindi po paggamit ninyo yung talata ay nangangahulugan na hindi nyo kabisado yung sinasabi po ninyo. O ganun pa man ay ibibigay na lang po natin yung talata at totoo naman na may mga tala sa bagong tipan sa 4 na ebanghelyo na si Kristo ay nag-observe o pumupunta roon sa templo sa panahon ng mga kapistahan na yan. Katulad ng mababasa po natin sa Juan 7:2 tapos 37, basahin natin. Juan 7:2. Sabi, malapit na nga ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. So itutuloy-tuloy po niyo yan. Ay pumunta ron ang ating Panginoon at doon sa talatang 37, diyan din sa chapter 7, nang huling araw nga na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito sa akin at uminom. At kung babasahin po ninyo yung Lucas 22, ay ganun din na yung Panginoon ay umaattend, mga kapatid. Nakalimutan naman nitong Yuhan na to at ng tagapagturo niya na binabanggit nila o aral nila na yung dulo niyan, katuparan, sa cross. Binasa natin sa Kolosas kanina na yung katuparan po na yan ay yung pagkapako ni Kristo sa cross. 2:14 ng Kolosas, binasa natin yan Di ba? O basahin nga natin uli. Kolosas 2:14. Ayan. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at yung kanyang inalis na ipinako sa cross. So, paano namin niluloko Yuhan ang mga kapwa namin, mga Adventist? Dito sa mga talatang ito na si Kristo umaatin, hindi pa naman siya napapako sa cross. So, napakasimple naman sana na dapat naintindihan nyo yun Sinamahan nyo na panampanlalait na napakadali namang maintindihan, hindi nyo naman na-pick up kaagad. So, mahirap po talaga yung banat ng banat, manlalait. Kaya pag sinagot namin, bumabalanda tuloy sa inyo. Sige, Brother Gomer. Tama naman yan, kapatid na Yuhan, na bakit ka magtataka kung ang ating Panginoon ay sumasali dyan sa mga feast, no? Kaya nga sabi niya nga, hindi ako naparito upang sirain kundi upang ganapin. O yan po yung dapat ninyong maintindihan. Kaya nga nung isang gabi, Brother Joson, ito yung isang classic na example na ating Panginoon talaga, hindi niya ho binabaliwala. Yan, kautusan ni Moises. Basahin ko ulit. Dito sa Mateo 8, umpisahan ko sa talatang 2. Ano sabi diyan? Mateo 8:2, sabi niya, at narito, lumapit sa kanya ang isang kitungin. At siya ay sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya hinipo nagsasabi, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nalinis ang kanyang ketong. Talata 4, at sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, sabi ni Kristo. Pakita ka sa saserdote at ihandog mo ang alay na ipinag-uutos ni Moises na bilang patotoo sa kanila. So makita mo dito, ang ating Panginoong Jesucristo, iinutusan niya yung kitungin nga na pumunta sa saserdote, maghandog ng karapat-dapat na handog para makita siya ng saserdote at i-declare na siya'y malinis. Yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, hindi po kayo magtataka kung bakit ang ating Panginoon ay sumasama sa mga festival. Dahil nga siya po ay Hudyo, kaya nga lang, kung pag-aaralan nyo po ang totality na sinasabi ng banal na kasulatan, itong mga paghahandog na ito, itong mga sari-saring paglilinis na ginagawa nga nila sa templo, ang sabi nga doon sa Hebreo, kung babasahin po natin, ito yung dapat na sistema ng pag-aaral. No? Ang sabi dito sa Hebreo, ang
sa Kapitulo 9, ang talata ay 9. Ano ang sabi rito? Ito po yung maliwanag na yaoy isang talinhaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Talatang 10. Palibasay palatuntunan lamang. Nakita po ninyo, naukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. Yan ang napakaliwanag. Sa talatang 11, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mga mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay hindi sa paglalang na ito. 12, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. So makikita niyo yung transition na nung hinihandog ng ating Panginoon, yung kanyang sarili doon sa cross, nabuhos yung kanyang dugo. Ito na po yung katapusan, no? Kaya nga yung kurtina doon sa templo, napunit nung ang ating Panginoon ay namatay. So yun po yung nagpapakita na ang mga serbisyo doon sa templo ay talagang tapos na nung ang ating Panginoon ay mamatay. Kanya nga lamang, itong bagay na ito ay hindi kaagad naintindihan ng mga Hudyo. Kaya yun yung ating pinag-aralan kanina na bagamat napako ng ating Panginoon, napunit yung tabing doon sa templo, may mga Hudyo pa rin, patuloy pa rin ang mga Hudyo doon sa ritual. Ay maaari, Brother Johnson, na kahit na noong umakyat na ang ating Panginoon, ay baka naghahandog pa rin sila ng mga tupa Di ba? Dahil hindi pa nila totally nauunawaan. Pero dumating ang panahon na ipaliwanag ito, Brother Johnson, sa mga Kristiyano. Kaya nga doon sa Colosas, sinabi na ni Apostol Pablo na yan ay wala na. So yun po yung dapat nating maintindihan. No? Yeah. Yun po yun. At yun din ang ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na hindi nila winawalang bahala ang kautusan, kundi pinagtitibay. Yun, ang ibig sabihin, sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, hindi po nawawalang kabuluhan yung mga paghandog. Bakit? Kasi nga, yung paghandog na yun ay sumisimbolo sa ginawa ng ating Panginoon na paghandog sa kanyang sarili. Yun po yung ibig sabihin yan. Kaya nga, talagang yan po ay natapos talaga sa krus, Brother Johnson. Okay. So, tama yan, Brother Gomer. At ngayon ay balikan ko lang po itong clarification nung nagtanong kanina, yung maayos magtanong. May maganda siyang clarification na sinat. Sabi niya, clarification bro, sa Mateo 5:21, talking about the law. Kasama yun isa sa Ten Commandments. Kasi yung sa 5:21, ayan, ang sabi dyan ay, narinig ninyo ng una na huwag kang papatay. At ang sino man pumatay mapapasapanganib sa kahatulan. Tapos sabi niya rito, ganun din yun kahatulan. Di lang tuldok o kuwit. Ang Sabat, meron din hatol ng kamatayan sa lumabag. So ang ibig mong sabihin, siguro niya dito, Brother Gomer, kasi binanggit yan sa 5:21 na ang papatay, mapapailalim sa kahatulan. Kaya ibig sabihin, dapat papatayin din. Ang Sabat, lalabag, papatayin din. Okay. So, ito nga na nga kapatid ang katunayan na hindi ibig sabihin na wala na yung Sabat kasi ang rason ng iba, Brother Gomer, hindi na yan ipangilin kasi hindi na pinapatay yung lumabag. Yung bang miyembro na nakapatay sa mga iba't ibang sikta ngayon, pinapatay din ba nila? Hindi rin, di ba? Pero hindi naman sila naniniwala na lumipas na yon. So, sa madaling salita, tama pa rin ang Seventh Adventist na ang nawala doon sa kautusan ay yung hatol. Dahil nga binanggit doon sa 3:13 ng Galasya na doon tayo tinubos ni Kristo. Basahin nga natin yan. 3:13 ng Galasya. Ano po ang sabi dyan? Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo.
na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So, may sumpa. Pinapatay noon. Pero si Kristo yung namatay sa party natin, kaya hindi na to, wala na, hindi na po papatayin. Pero hindi nangangahulugan, hindi na susundin. Ang nawala ho doon yung hatol ng kamatayan. Doon tayo tinubos ni Kristo. Kasi ang interpretation ng iba, si Kristo na tumupad. Sila na halat na gagawa. Hindi, mali. Ang sinagot ni Kristo ho doon, mga kapatid, is yung sumpa. Yung hatol ng kamatayan ng kautusan. Kaya nga siya namatay Kasi yun ang tinubos niya, mga kapatid. Kasi kung hindi yun ang tinubos niya, dapat hindi siya namatay. Sana tinupad lang niya, hindi na siya namatay. So yung inalis ni Kristo, tinubos tayo ng Panginoon doon sa hatol na kamatayan. Kaya nga, hindi na po ngayon pinapatay, pero hindi nangangahulugang pwede mo nang labagin yan. So, yun po ang ibig pong sabihin dyan. Lahat, pare-pareho yan natupad. Kaya yung pagdating doon sa lahat ay dapat matubag kahit tuldok. Natupad naman Tinupad niya ni Kristo Yung alin? Yung hatol ng kamatayan. Pero hindi niya tinupad yung 10 utos at wag na tayong tutupad. Hindi ibig sabihin na dahil tinupad niya na, hindi na rin tayo tutupad. Doon naman nagkakaroon ng problema, Brother Gomer. Tama yun, Brother Johnson, kasi binabanggit yan ni Apostol Pablo dito sa Roma 8, ang talata ay 3. Pansinin po ninyo. Yan. Ang sabi niya rito ay ganito. Sa 8, ang talata ay 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Nakita po ninyo, kaya nung mamatay ang ating Panginoon, talagang dala-dala po lahat yun, yung mga hatol. Kanya nga lamang, ito, ang dapat nating maintindihan. No? Yung hatol ng Diyos sa ngayon ay nagtakda na lang siya ng isang araw, Brother Johnson. Tama. Kaya yung ginagawa ng mga Israelita noon, pag nagkasala, patay. Pag nagkasala, patay, di ba? Ay dito po, nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, yun po yun. Kaya nga lang, kapag hindi ka pa rin magbabago, hindi ka pa rin magbabalik loob sa Diyos, sa kabila ng ibinigay ng Diyos na provision sa tao, dahil nga sa kamatayan ng Panginoon, ano ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 ng Roma? Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 ng Roma Tingnan po ninyo. Ang sabi niya rito ay ganito, sa 2. Ang talata ay 3. Ang talata ay 4. Anong sabi niya? Roma 2:4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis. Ano yung kabutihan at pagtitiis na ginawa ng Diyos sa atin? Ayun na nga, namatay nga yung kanyang anak dahil sa mga kasalanan. Ang sabi rito, hinahamak mo. Bakit hinahamak? Na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So dapat, Brother Johnson, ang mangyari sana sa tao, sa ginawa ng Diyos na pagpapahinuhod, sa ginawa ng Diyos na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, dapat ang maging bunga nito sa tao, ang response nito sa tao, ay pagsisisi, pagbabalik loob. Pero anong sabi dito? Datapwat. Pansinin po ninyo, wala na bang hatol? Meron pa rin. Kaya lang, hindi na katulad nung dati sa Israel na pag nagkasala, patay. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, sabi niya, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. So sa paghuhukom pala ito igagawad, Brother Johnson. Hindi totoong wala ng hatol, kundi yung hatol ay talagang isang isang bagsak. Kasi ngayon, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon na magbalik loob at magsisi. At yung mga kasalanan nga na hatol dapat, kinuha ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa 6, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang liwanag talatang 7, sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Ay sa talatang 8, datapwat ang mga palaaway
ang mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuutan. 9, kapighatian at kahapisan at sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. So makikita po ninyo, yung hatol ng Diyos maaaring hindi po natin nararanasan sa ngayon, pero kapag tayo nagpatuloy na nagmatigas sa pagsuway at hindi tayo nagbalik loob sa Diyos, delikado po ang magiging kalagayan sa pagdating ng ating Panginoon. Brother Jorson. O, basahin na rin natin yung 17:31 ng Gawa bilang karagdagan yan bago tayo pumunta sa ibang tanong. 17:31. Ayan. Kasi, ang sabi po kasi rito ni brother ay yung nagtanong sa atin, nag-follow up. Bro, tama ba kung hindi nila sundin ang Sabat, wala ng hatol? O, wala ng hatol agad-agad. Pero ito po ang sabi doon sa mga binasa ni Brother Gomer at dito sa talatang ito, Gawa 7:31. Sapagat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Ayon sa katuwiran sa magitan ng lalaking kanyang itinalaga na anupat pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya mag-uli sa mga batay. So, magnakaw ka, pumatay ka, mangalunya ka ngayon, hindi ka papatayin agad. Pag hindi mo pinagsisihan yan, ang hatol niyan doon sa final sa pagharap natin sa Diyos, final judgment, yun na yung paghatol na kamatayan sa lahat ng mga lumabag at hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So wala pa rin ligtas. Kaya nga, ang tinubos sa atin, yung agad-agad na paghatol, yung tinatawag po nating kahatulan. Kasi, di ba, binabanggit lagi natin palatuntunan at kahatulan. Yung mga ordinances, yung mga ordinansa, pag nagkasala ka, maghahandog ka. Pero pag ikaw ay tahasang lumalabag, nahuli ka sa akto, kahatulan, mga kapatid. Kaya nga sa banal na kasulatan, maraming talata, mga palatuntunan at kahatulan. Yan po ang hindi na po natin yan ngayon dapat na sundin. Kasi nagtakda ng Panginoon ng isang araw na kanyang ipaghuhukom.